Bakit ba yung pa ako sagutin? Nasa akin na ang lahat. May tsura naman ako. Mayaman naman ako. Ano pa bang kulang? Excuse me? So, ganyan pa yung tingin mo sa akin? Duh. Hindi ako tumitingin sa looks at sa yaman ng tao. Ikaw naman kasi sir, masyado kang demanding eh. Kasi yung pagliligaw, parang pagluluto lang yun eh. Pagluluto? Can you explain it to me? Ganito kasi yan. Pag minadali mo, hilaw. Pero pag pinatagal mo naman, sunog. May tamang tiyempo dyan eh. Ah, aray! Sakit. Thomas, ano ba nangyari sa'yo? Naiwa ko eh. Ay, ano ka ba, miss? Sorry, di ka kasi nag-iingat eh. Ano ba nangyari sa'yo, Thomas? Nahiwa ng ano. Sa susunod kasi, yung pagkain hinihewa mo, hindi yung daleri mo. Eh, ba't sinubo mo yung daliri ko? Siyempre, para hindi masyado magdugo tong daleri mo, kaya ko sinupso. Nako, ayaw mo na yan. Malayo sa bituko yan. Tsaka, sanay na ako masaktan. Nako, Diyos ko po. Hindi porket lagi ka nasasaktan, hindi mo naiingatan yung sarili. Kumbaga, self-love. Ano self-love? Baka self-love. Tsaka, manhid na ako sa mga ganyan. Wala. Oo nga, sa sobrang manhid mo, hindi mo nakikita na gusto kita. Ha? May gusto ko sa akin? Pwede nga. Joke lang, di mo tumabero. Eh, tunay yun eh. Liga ka dito. Nagsimula sa makulit na story niya, ako'y nagpa-reply. Ano ba ginagawa mo? Mamaya makita pa tayo nila Ma'am Cristila dito. Ang ganda pala ng mata mo sa malapitan eh, no? Bolero? Siguro marami ka nang nabektima sa mga ganyan mong salita. Grabe ka naman, miss. Parang pinuri ko lang yung mata mo. Bolero agad. Di ba pwedeng sasabi lang ng totoo? Alam ko naman, Thomas, na maganda ako. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Kung maganda ka talaga, bakit di kita nakikita nagkaka-boyfriend? Eh kasi, binabasted ko silang lahat. Ah, binabasted mo silang lahat. Eh, ikaw, di ka ba napapugay sa akin? Napapagay, ano? Ay! Ha! Ha! Huli! Napapugiyan! Ko lang ang nararamdaman. Masama ba kung Siya nga pala, bakit ka nga pala nagtatrabaho dito? Siyempre, katulad din sa'yo, maraming pangangailangan sa buhay, maraming binabayaran. Dalawa kami ni Kuya Pido dito nagtatrabaho. Kasi kailangan namin bayaran yung upo namin sa bahay, yung mga tubig, yung kuryente. O bakit ikaw? Ako, gusto ko kasi mag-ipon para pag marami na ako naipon, magtatayo ako ng beer house. Beer house? Eh, ang pangangatulong, maliit lang ang sahod. Pati hindi ka nag-apply sa iba, yung malaki ang sahod. Kasi dito, nahasa yung pagluluto ko. Tapos, para pag may beer house na ako din yung magluluto doon. Tapos, libre din yung pagkain. Tapos, yung bahay namin, dyan lang. Nilalakad ko lang to. Hindi ako namamasahe. Ah, ibig sabihin, nakakatipid ka rin pala dito. Parang katulad namin nila Bibang, nila Mando, nakakatipid kami dito. Kasi yung bahay namin, nilalakad lang namin. Ah, edi sabihin na tayo mo eh. Taga dyan lang din ako eh. Di pa nga kita kilala eh, ba't ako sasama sa'yo? Ako nga si Tomas D. Nilabasan. Eh, kakadiri naman pangalan mo. Ba't gano'n? Bakit ikaw? Anong pangalan mo? Wendy Maglatik. Maglatek ang pangit ang pangalan mo. Huwag mo nga binabastos yung pangalan ko. Pangalan ng angkan namin eh. Eh, mas lalo mo binabastos ang ka namin dahil ang mga nilabasan ay mga respetadong tao. Di naman halatang respetado. Ikaw nga mukhang tarantado. Aba, grabe ka naman. Hindi naman sa grabe. Natawa lang talaga ako sa apelido mo, pero hindi ko kayo binabastos. Ako, binabastos kita. Ah, espidado talaga kayong mga nilabasan. Oo siya, babalik na ako sa trabaho. Tika, lagyan mo ng banid yung sugat mo para pag nagluluto ka ng pagkain, hindi mahaluan ng dugo yung pagkain. Oo na, alam ko na.
Allison, I missed you. How are you? I miss you too, Cristela. Everything is fine. Oh, that's good to hear. Teka, kamusta pala kayo ni Mando? Nung nag-date kayo masaya yata kayo dun sa isang sulok. Tsaka ikaw, kayong dalawa ni Mando, sinet up niyo pa yata ako. Hindi ko plano yun. Plano talaga ni Mando at Chad yun. Pero, kayo ba? Kamusta na kayo? Nagliligawan na ata kayo eh. Actually, kind of. Pinayagan ko na siya manligaw. Pero, laylo kami ngayon eh. Ha? Bakit naman? Anong nangyari sa inyo? Masyado kasi siyang demanding eh. Gusto niya, sagutin ko siya agad. Pagpasensyahan mo na lang muna. Tsaka mukha namang gustong-gusto kanya eh. Baka gusto niya lang na mapasagot ka kaagad. You know, it takes time. I want to know him better pa kasi. Sa bagay, nasa iyo naman yung desisyon. Anyway, let's eat. Anyway, alam na ba ni Carlos yung mga nangyari? Tsaka kung sino talaga ako? Yeah, I told him everything that happened. Pero, hindi ko pa nasasabi sa kanya na si Allison ka. Ate, kumain ka na... Wilma? Ba't di ka na pang matulong? Carlos, come here! I have something to tell you. Anong sasabihin mo, ate? Diba, I already told you what happened between Sam and Bebang? Yes, ate. Di ba, ginamit nila si Wilma. Ba't siya nandito? Actually, Carlos, there's one more thing you don't know about. Ano yun, ate? Diretsuhin mo na lang ako. About ba to kay Wilma? Yes, but her name is Allison, not Wilma. Ha? Paano nangyari yun, ate? Allison, tell him everything. Actually, Carlos, nagpanggap lang talaga akong katulong dahil na-inlove ako kay Mando. What? You did that for love? That's amazing. And for your information, Carlos, she's rich too. Really, ate? So we have the same lifestyle? Yes, her family owns businesses too. Oh, I see, ate. Kaya pala close na kayo na para na kayo mag-best friend. Bakit ka nandito, Allison? Eh kasi nga Mando, diba? Pupunta na akong States. Tsaka nagpapaalam na rin ako kay La Cristela. Anong sabi nila? Ayun, nalulungkot sila sa desisyon ko pero masaya naman sila kasi mas mapapabuti ako doon. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung anong masasabi ko? Tsaka yung mararamdaman? Eh, bakit Mando? Sino ba kasi ako sa buhay mo? Mahalaga ka na sa akin ngayon, Allison. Ngayon, dahil ba nalaman mong mayaman na ako? Ha? Bakit? Akala mo ba pera lang ang habol ko sa'yo? Hindi naman, Mando. Nagtataka lang kasi ako nung mga panahong katulong pa lang ako. Hindi mo ako pinapansin. Pero ngayong nalaman mo na yung totoo, na mayaman ako, bigla ka nang nagkaroon ng interes sa akin. Hindi, Allison. Mali ka nang iniisip. Hindi mo kasi maintindihan. Hindi mo kasi nararamdaman. Eh, ano ba kasi talagang nararamdaman mo? Ang sabi mo sa akin, mahal mo si Bebang, pero bakit ganyan yung pinaparamdam mo sa akin? Noong una, sigurado na talaga ako sa nararamdaman ko para kay Bebang. Pero nung nawala ka, parang kulang. Hinahanap-hanap na kita. Baka naman kasi naguguluhan ka lang, Mando. Di ba nga nag-usap tayo nung na kapag hindi ka sinagot ni Bebang, sa akin ka babagsak. In other words, panakipbutas mo lang talaga ako. Bigyan mo muna ako ng isang pagkakataon para mapatunayan ko yung sarili ko sa'yo, Allison. Pagkakataon? Eh, paano si Bebang? Teka lang muna. Bakit parang ayaw mo na sa akin? May mali ba sa akin? Mas gusto mo ba yung Tomas na yun? Eh, bakit ba lagi mo sinasama si Tomas sa usapan natin? Eh, hindi ko naman siya gusto. Kaya ako sinasabi sa ito kasi baka isa sa amin ni Bebang masaktan mo. Simula kasi nung nakita kitang masaya sa piling ni Tomas, hindi ko pala kayang nakikita kang masaya sa iba. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Mando, na hindi ko gusto si Tomas? Kaibigan lang ang turing ko sa kanya at hindi na yung lalagpas pa doon. Eh bakit nagde-date kayo? Ha? Nagde-date? Pasasalamat ko lang kay Tomas yun kasi niligtas niya ako tulad ng ginawa mo noon. Edi gusto mo nga talaga siya.
Kaya mo nga lang din ako nagustuhan eh, kasi niligtas kita. Mando, mali. Wait lang, tumatawag si Bebang.